nitong si Attorney Jamie Bondoc, mga kababayan, na kung saan meron po siyang pagtatanggol at reaksyon dito po sa sinabi ni Duterte about po sa pagbabanta sa buhay ng labing limang senador. So ito, pakinggan po natin. You know, Gretchen, nung simula pa lang ng campaign ko, I vowed na talaga magre-real talk lang ako. Win or lose, magre-real talk lang. So ito po ang real talk. This is my contribution to everybody sa ating political conversation. Wala po kayong narinig ngayon dyan na tao who meant what they said. Lahat po ito ay PR lamang. Do you really think the president, the former president, means it pagpapapatay siya ng mga senador? No? Lahat po ito is really just, nagko-compete lang po sila lahat for your ears, for your attention, dahil mahal po ang airtime. Kaya ang sa akin po, talagang tingnan ninyo ang history namin ng mga kumakandidato. Oh. Not asking for your votes, I'm just asking, suriin nyo na lang yung mga tao. Huwag na po kayo magpaloko sa mga ganyang PR. Luma na yan eh. Well, the NBI actually recommended to file charges against the Vice President for a kill threat on the President, the House Speaker, and the First Lady. You are a lawyer. What do you think is the difference of her pronouncements, the Vice President's pronouncements, with the former President's pronouncements? Pareho silang nagsabi, nagpapapatay sila. Oh. Pero pag tinignan mo, pinut mo side by side yung dalawang statement na yon, sinabi ni VP, no joke, no joke. Okay. Well, that's the difference. That's the difference. Yung kay Pangulong Duterte, I was there. That was our proclamation. And very clearly, it was a joke. Kasi Yan tayo. Yan yung kanilang mga kababayan. Yung kanilang paniniwala, pamula kay Panelo, kay Bondoc, mga kababayan, at dito kay Bato de la Rosa, maliwanag daw na pagbibiro lamang yung sinabi ni Duterte. Pero, sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, kayo lang naman kasi makakasuri niya kung yun ba ay pag-uutos, pakikiusap, or talagang pagbabanta, mga kababayan, or pagbibiro. Kasi iba po yung nagbibiro, mga kababayan, sa nag-uudyok. Yung nag-uudyok kasi, sinasabi na, o ganito na lang, para makalusot yung ating slate, patayin na lang natin yung itumba na lang natin yung 15 senators. Iba po kasi yung nag-uudyok sa nagbibiro. Yung nagbibiro kasi, mga kababayan, nagpapatawa lang. Yung nagbabanta at nag-uudyok, mga kababayan, talagang makikita nyo doon sa statement ni Digong na talagang nag-uudyok siya doon sa mga nanonood sa kanya, sa mga tao na naando doon, na magtumba na lang ng 15 senators para makalusot yung kanyang slate, mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. even the way he said it eh. But again, I'm not defending anyone. Pero very clearly it was a joke. Patayin na lang natin. Parang ganun, you know? At sinabi niya pa, binawi niya pa na. Pero wag na, kawawa naman eh. Okay, so done. Done na yun. Yung kay VP Sara, seems less like a joke, no? Hindi siya joke. But I do go with the argument that it's a conditional threat. Parang sinasabi niya na pag namatay ako, patayin niyo to. Sa pandinig po ng iba, hindi talaga maganda. Sa pandinig ng Hindi kasi, kahit sabihin natin mga kababayan na ang pinag-uusapan kasi doon kay Sara Duterte, ang pinag-uusapan doon, yung pagbabanta niya. Ngayon mga kababayan, kahit sabihin nila na conditional threat yan, pagbabanta pa rin po yan. Threat pa din po yan, mga kababayan. Kasi nga, kung titingnan nyo, kaya lang naman kasi gumugulo, sinasabi nung iba, sinasabi ni Bato de la Rosa, nitong sina Jamie Bondoc, mga kababayan, na conditional threat. Ano ba yung pinag-uusapan doon sa issue ni Sara Duterte? Diba yung pagbabanta po niya? So kahit pa conditional yan, pagbabanta pa rin yung ginawa ni Sara Duterte at dapat niyang panagutan yun, mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. iba sa akin kasi sanay na ako sa ganyan eh. Pero if I were her lawyer, and she is a lawyer, I would go with that argument that it's a conditional threat because if you go strictly by the words, there was a condition. Ibig sabihin, I'm not gonna do it unless they kill me. Self-defense. Actually, there's a whole debate about it. That, of course. Iba yung conditional threat sa threat with condition. Saka di ba itinanggi na naman yan ni Sara Duterte, wala naman daw siyang pagbabantang sinabi kay Presidente Marcos, mga kababayan, kay House Speaker, at saka kay First Lady, mga kababayan. Di ba mismong sinabi nga ni Sara yan na wala siyang pagbabanta. Wala siyang pagbabantang sinabi. So ngayon, sinasabi ni Jamie Bondoc dito, mga kababayan, although hindi daw magandang pakinggan, pero conditional threat daw yung sinabi ni Sara. Pero mga kababayan, kung titingnan natin, kahit sabihin conditional yan, threat pa rin po yan. Pagbabanta pa rin po yan. At nagbanta pa rin, etong si Sara Duterte taliwa sa sinasabi niya na hindi siya nagbanta. Oh yeah, right? narinig ko yan. No? Oo, but we're not gonna get into that. It's Sila gonna na take bahala dyan, a full hour.
So yan mga kababayan ha, yung maliwanag naman na sinasabi dito ni Jamie Bondoc na katulad ng statement itong si Panelo na pagbibiro lang daw ni Duterte yung sinabi po niya. So ngayon pakinggan naman natin mga kababayan, etong sinasabi naman ni Bato de la Rosa about po dun sa ginawa ni Duterte na pagbabanta sa buhay ng 15 senators. Ano po, i-play na po natin. Marcos Jr. ng kampanya sa Davao del Norte na alam natin maluwati po ng mga Duterte. Sir, medyo may parinig lang ulit si Pangulo about sa sinabi ni ex-PRRD na yung biro po niya na bumagay lang ng 15 senators para giveaway sa PBB natin. Yan. Sinasabi Sir ni Marcos ulit sa kanyang speech na parang lumalabas na wala na siguro silang pag-asa kaya magpatay na lang lagi yung may isip nilang solusyon sa mga problema. Sir, any thoughts, any comments about that? Ano yung sabi ni Patrick Lopez, ang kintab ng ulo ni ang kintab, Bato. Alin yung ulo ni Bato? Huwag kayong mag-alala mga kababayan, naka-PPF yan. Naka-ceramic coating. Masasabi ko lang guys, parang hindi nyo kilala si Pangulong Duterte. Hanggang ngayon, matagal na siya presidente, ngayon hindi na siya presidente. Hanggang ngayon ba, yung mga biro niya ganun, big deal pa rin sa inyo? Kaya hata namang biro, sino maggagong, paano mo patayin yung 15 na senador kung hindi ka nagbibiro? Paano kaya mga kababayan kung baligtarin natin yung sitwasyon? Pagbantahan ko kaya si Bato de la Rosa, pihado baka ipinakulong ako ng mga yan, mga kababayan, or ipinaresto ko ng mga yan kung sakali na pagbantaan ko ang buhay niya, mga kababayan, or ang buhay ni dating Pangulong Duterte, baka ipakulong agad ako ng mga yan. Kaya nga mga kababayan, eto para sa kanila biro lang yung sinabi ni dating Pangulong Duterte. Pero mga kababayan, kung titingnan po natin, yun po ay may bisa pa rin sa lahat ng mga taga-suporta po niya, lalo na ang karamihan po doon mga bulag na bulag pa rin ng pagsuporta kay Duterte. Kaya hindi pwedeng sabihing biro po yan. So sabi dito ni Kuya Aye, basahin po natin. Ano man ang lumabas sa bibig ng mga Duterte, nasa tao na ang pagpapasya. Alam ng taong bayan ang tabas ng bibig ng mga Duterte. Kaya nga po diba ay ngayon, ang tingin ng mga kababayang Pilipino natin, hindi biro yon at kahit kailanman, dapat yung mga taong nagbabanta sa buhay ng may buhay, dapat po'y napapapanagot yan at nasasampulan para hindi po pamarisan. Dahil nga, mismong napatunayan na yan, noong panahon ni Duterte na yung mga simpleng tao na nagbanta sa buhay ni Digong, ipinaaresto po niya, mga kababayan. Ano po, so ngayon, siya dapat mapanagot din. At yung kanyang anak, mga kababayan, para hindi na pamarisan ng iba. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. At kung gusto niyang patayin, bakit niya i-anunsyo sa live TV? Diba kung talagang may intensyon siya patayin? Biro lang yun, klaro. Biro. Yun. Huwag niyo paniwalaan yung biro. Biro yun, klaro. But sir, what are your thoughts sa si Pangulo tuwing may mga speech siya, may mga ganun niya pinanguna niya na address sir. Ngayon sir, kahapon na may ganun ulit na medyo pasakit. Ano nga? Gusto lang niya magpapatawa at nabubusit na yung Pilipino. Gusto lang niya patawahin yung Pilipino. Busit na sa buhay ang Pilipino, kaya gusto niyang patawanin sa mga ganung klaseng biro. Hindi kasi dapat ang ginagawa nyo para sumaya mga kababayang Pilipino natin. Kasi tunay naman nga, yung sinasabi ni Bato de la Rosa na visit na yung mga kababayang Pilipino po natin. Alam ko naman mga kababayan, sakalang sasaya yung karamihan sa mga kababayan nating Pilipino kapag ka itong si Sara Duterte na impeach na at nakuha na ng mga kababayang Pilipino po natin yung hustisya at napanagot na yung politiko na hindi nag-ingat or ginastos ng maanumalya yung pera ng mamamayan. Pangalawa naman, sasaya ang taong bayan ng mga kababayang Pilipino po natin kapag inaresto na sila ng ICC mga kababayan at natigilan na nila yung pagsira nila at paninira nila sa ating gobyerno. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, sila lang naman kasi ang nagpapagulo. Alam niyo mga kababayan, kung tutuusin, ito nasabi ko na kahapon, hindi naman kasi iinit ang usapin tungkol dito kay Duterte at hindi na naman din siya mapapag-usapan kung hindi niya gagamitin yung mga ganyang klase ng salita. Kung hindi siya magbabanta, kung hindi niya sisiraan ang buhay ni PBBM, hindi naman siya mapapag-usapan mga kababayan. Kasi kaya lang naman kasi napapag-usapan etong si Duterte kasi nga nagbabanta siya sa buhay ng may buhay at yung mga pinagbabanta niya ay mga politiko na may matataas na posisyon dito sa ating gobyerno, mga kababayan, katulad ng mga senador. Pangalawa naman, mga kababayan, kapag sinisiraan niya, tinatawag niyang bangag, etong si PBBM, doon lang siya napapansin ng taong bayan. Pero ngayon, mga kababayan, kung hindi niya gagamitin si PBBM,
yung mga ganyang klase ng salita, ng mga pagbabanta, hindi na naman siya papansinin ng taong bayan. Kasi nga si Duterte, si Digong, lipas na. Tapos na yung kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at tapos na mga kababayan yung pagpapasikat niya sa publiko. Kaya nga ngayon ang ginagawa nila, ginagamit nila yung mga ganyang klase ng salita na hindi naman talaga dapat. At kailangan na lahat ng tao, mga kababayan na nagbabanta ay napapapanagot. At kahit pa si Duterte ay dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, dapat pa rin po siyang mapanagot. Ano po, at dapat siyang maimbestigahan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sa amin ang biro niyan, nagpapatawa lang yan. Kasi kung totoo bang gustong pumatay ng, sino bang gagong makapatay ng 50 na senador? Paano mo gawin yan? At kung gusto mong pumatay, bakit mo i-announce dyan sa live TV na patayin? Nagpapatawa ang tao. Nagpapatawa yan. Alam niyo yan. Parang hindi niyo kilala yung tao. Sir, nasa may party, sinimulan na nga po ng alyansa yung kanilang Visayas at Mindanao. Like, sir, bilang isang Mindanaoan sa ngayon pa, sir, kampante pa rin kayo na, so dito pa rin ang boto ng Mindanao para sa Pilipinas. Hintayin na lang natin yung eleksyon kasi kami naman ay kung matalo, wala problema. Basta we are offering our services to the people. Kung manalo, maraming salamat. Ito mga kababayan na, tandaan nyo palagi kung bakit dapat wag iboto si Bato de la Rosa. Kasi kapag ka natalo siya, malaya na ang Kamara na imbestigahan siya at wala na siyang pwedeng gawing dahilan para hindi umattend sa patawag ng Quadcom. Dahil alam naman po natin mga kababayan, after election magpapatuloy ang mga investigasyon ng TRICOM at ng Quadcom. Ngayon, pagka normal na mamamayang Pilipino na lang siya at iniimbitahan siya ng Quadcom, pwede na siyang labsan mga kababayan ng show cause order. Pag hindi pa rin siya umattend, pwede siyang ipa-contempt at pwede siyang labsan ng warrant mga kababayan, especially kapag nakasuhan pa siya, at pwede siya ngayong pumunta ng Kamara para magpaliwanag. Ano po, kaya nga dapat mga kababayan, hindi na manalo etong katulad ni Bato de la Rosa para lahat ng pananagutan na ginawa po nila nung siya ay nasa kapangyarihan ay harapin niya po lahat, especially yung patawag sa kanya ng Quadcom. Hindi na niya masasabi na siya ay senador at hindi na siya makakapagtago sa saya ng Senado. Sana maintindihan nung iba sa mga kababayang Pilipino po natin, especially do sa mga DDSet, na kahit kailanman ay hindi magagamit ni Bato de la Rosa ng paulit-ulit ang Senado para hindi niya harapin yung kanyang mga pananagutan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Yun lang sa amin, we are not capitalizing on sabihin natin malakas kami diyan, kaya namin yan. No, nothing is sure until May 12 election. So hintayin na lang natin. Hindi muna tayo magyayabang ng ganun-ganun. Hintayin lang natin. Thank you. So yan, yung sabi ni Bato de la Rosa mga kababayan ha, pagbibiro lang daw, halos iisa yung sentimiento nila ni Panelo, ni Bato, ni Jemmy Bondok, na yun daw pong sinabi ni Duterte mga kababayan, na kung saan may pagbabanta sa buhay ng 15 senators, ay pagbibiro lamang daw po. Ano po, para sa kanila, yun po ay joke lamang ni Duterte. Nagbanta nung gabi, kinabukasan, biro na lang. Ano po, at wag na daw pong seryosohin ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon mga kababayan, basta tagapagtanggol kaalyado ni Duterte, alam nyo na ipagtatanggol ng mga yan si Digong kahit magmukha silang katawa-tawa sa mata ng mga kababayang Pilipino po natin.